bakit nyo pinipigilan ng isang Congressman Dante Marcoleta na Correct. magsalita at magtanong patungkol naman ito sa budget ng taong bayan para sa susunod na taon? At dahil dyan sa Yun. ginawa nyo, na-fact-check tuloy kayo ni Congressman Marcoleta. Titindig ako, Mhm. tatayo ako, lalabanan ko kayo, di ba? Parang kupal na talaga dito mamang ko. Siya pa may Relax. Sayang ka na naman. Umiinit na naman ang tambutso nitong si Madam Pamela. Relax. Dito sa video na itong mga kababayan, kahit na mapundi na sa galit itong si Ma'am Pamela, ay naiintindihan ho natin siya. Grabe naman ho talaga ang mga nangyayari ngayon dyan sa House of Representatives. Mantakay nyo yun, paano ho kayang sabihin nitong si Martin Tambaluslos Romualdez yung salitang accountability? Gayong yung mga miyembro ng House of Representatives na gustong i-scrutinize yung budget na yan na dinidelivery sa House of Representatives. Bakit ho pinipigilan yung mga congressman na yan, kagaya nitong si Congressman Rodante Marcoleta? Buti na lang ho, nagsalita itong si Kong Dante kasi isa ho siya sa mga inaasahan nating magtanong dyan sa plenaryo kaugnay dyan sa budget na yan. Kaso pinigilan ho siya, pinakitaan ho tayo ng video, larawan ni Kong Dante na kung saan kinakausap ho siya ng mga aso nitong si Tambaluslos. Pero bago tayo mag-react dyan sa video na yan ni Ma'am Pamela at nitong si Sir Marlon ng Third Floor Studio, kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe lang ho. Masaya na ho tayo dyan. At sa mga gustong sumali sa ating community, para kayo ho ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video, i-click nyo lang ho yung joint button sa baba. Ayun na nga mga kababayan, nagkaroon ho ng ambush interview kanina dyan sa House of Representatives. At isa ho sa mga tinanong, itong si One Rider Party List, Representative Gutierrez. Pakinggan ho natin ang tanong niya kasi ayaw naman ho natin manggaling sa atin itong mga sasabihin nitong bata na to kasi bata pa lang ho. Makikita na natin na may pagkaano na siya, meron na ho siyang pagkakupsi ka. Pasensya na sorry for my word. Kitang-kita na ho yung pag-e-epal niya eh. Ibang klase ho. Pakinggan niyo ito mga kababayan. I can only comment what I know, no, as a personal representation. It's always been alleged, but as I mentioned sa mga press ko natin no, impeachment I've only heard from the good Vice President herself. Tatayuan mo yan, sigurado ka. Sigurado ka, tatayuan mo yan, Gutierrez. Tanong rektahan na tayo. Narinig mo lang yung salitang impeachment kay Vice President Sara Duterte? Sigurado ka, di ba, miyembro ka ng minority? Kung di tayo nagkakamali, yung One Rider Party List, miyembro ho yan ng minority dyan sa House of Representatives. Ito. Para magkalinawan tayo. Ito, ayan o. November 17, 2023. Malinaw ho yan ha. November 17, 2023. Gusto mo, iparinig ko sa iyo itong banat nitong si Franz Castro sa video na to. Alam ko, yung live nila na yan, yung video na yan, galing yan sa ACT Teacher Party List. Pakinggan ho natin itong si Franz Castro. Baka akala nitong si Gutierrez, ginugod time mo natin siya. Pakinggan ho natin pakinggan ho natin itong si Franz. Duterte. Matagal naman na naming yung sinabi nating statement natin diyan nung September and August about dito sa impeachment. So as far as ngayon mo lang narinig, sigurado ka kasama mo sa minority yan. Lahat ng galaw nyong mga young guns kayo patungo doon sa impeachment ni VP Sara. Every time na magsasalita kayo dyan sa press briefing yung mga young guns kayo, walang humpay ang pagbanat nyo kay Vice President Sara Duterte. Ngayon sasabihin nyo na ngayon mo lang narinig yung impeachment na yan. Ngayon, na-publish ito Pinag-usapan nung ng matindihan to kasi meron hong interview yang si Franz Castro kay Karen Davila na kung saan binulgar ho niya yung impeachment na yan. Ngayon, ito hong sinungaling na isa sa mga tuta ni Tambaluslos, sinasabi ho niya ngayon na ngayon niya lang ho daw narinig ang issue ng impeachment na yan. Huwag ho kayong masyadong sinungaling, sir. Sa bagay, ano bang aasahan natin? Kung ano ginagawa ng Diyos nila dyan sa House of Representatives, natural. Yung mga kumakain sa tira-tira nitong si Tambaluslos, yun sa gagawin nila. Kung puro kasinungalingan ng mga sinasabi nitong si Tambaluslos, yun ang gagawin ng mga kumakain sa tira-tira nitong si Tambaluslos. Grabe, napakasinungaling. Bata ka pa lang kabata-bata mong congressman, ganyan ka na. Huwag mo ganun. Napakababoy naman ho nun. 2013
2023 pa nga lang, pinag-uusapan na ng buong sambayan ng Pilipino yung impeachment na yan. Tapos, as far as you know, narinig mo lang yung impeachment kay Vice President Sara Duterte. Loko-loko ka kung ganun. Tuloy ho natin itong mga kasinungalingan ng isa sa mga aso nitong si Tambaluslos. I don't think I don't see how this should be considered any prelude to any impeachment. As a matter of fact, Hindi porke malambing kang magsalita, kapani-paniwala ka na, sir. Huwag mo kami idadaan sa lambing mo magsalita. Huwag mo kami idadaan sa pagiging abogado mo. Kung yung mga nakaharap mo na yan, naluloko mo, kami ho dito, hindi nyo kami maluloko, Congressman Gutierrez, Representative Gutierrez. Roy, ang sinabi po nila, when we asked this during the budget deliberations, we were looking for accountability for the budget, considering na it was spent from the previous years, and then moving forward, hindi, aminin nyo na kasi. Aminin nyo na. Hindi nyo nag-isa sa Committee on Appropriation si VP Sara. Kaya nag-privilege pitch yung isang kasama nyong isa pang anga dyan sa House of Representatives para mapag-usapan dyan sa Committee on Good Government and Public Accountability, kung ano man yung committee na yan. Wala namang kwenta yung mga committee na yan. Kaya nyo balak dyan gisahin si VP Sara kasi hindi nyo siya nagisa doon sa Committee on APRO. Tama o mali? Kasi doon sa APRO, magpipresenta lang ho talaga doon ang Vice Presidente at wala nang maraming tanong kung gusto nyong aprubahan, nasa sa inyo. Kung ayaw nyong aprubahan, nasa sa inyo. Binawasan nyo na nga, kayo pa madaldal ngayon. Anak ng to, anong klaseng gobyerno to? O tuloy natin to kay Franz Castro. Baka yan is concerned. So premature pa rin po yan, ano? Wala naman. Narinig nyo ho yung sinabi niya, premature pa kasi hindi pa ho nakalatag yung mga magiging basihan sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pagka mga kababayan natin, hindi pa ho naiintindihan lahat ng nangyayari na to, ewan ko na lang. Habang yung isang miyembro ng minority, wala daw siyang kaalam-alam sa impeachment, at ang kasama niya sa minority, ano pa lang daw, premature pa. Pero since 2023, pinag-uusapan na yung impeachment na yan. Loko-loko ka ba, Gutierrez? Sinungaling mo Man ding wala ran din namang citizen na magsasubmit ng impeachment complaint. Ngayon meron na dapat mag-submit. Marami na kayong grounds for impeachment, di ba? May ngayong mga panahon na to, 2024, September 2024, exactly 1 year after ng interview na yan, itong video na yan, itong si Franz Castro, marami na kayong grounds for impeachment. Kaso, noong panahon na yun, hindi pa masyadong luto. Pero napag-usapan na ang confidential fund. Tama o mali? Ngayon, medyo luto na. Kaya kung meron nang magpa-file ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, malamang sa malamang tatrabahuin ng mga alaga na yan ni Tambaluslos. Tuloy ho natin to. considering yung what budget to approve. Tapos nung sinabi po nila from the cabinet, from outsiders, na it is not something to be discussed sa budget deliberations. And from there, naging from the privileged speech of Chairman Valeriano, nagkaroon na tayo ng hearing dito sa good government. So parang Good government. Mga siraulo. Good government daw. Good government. Ang daming problema na sambayan ng Pilipino. Ang the best fact checker nagpaparamdam na ho. Medyo malakas-lakas ng ulan dito sa ating kinalalagyan, mga kababayan. Itong pag-usapan natin dyan sa House of Representatives. Anong nangyari doon sa mga flood control? Oy, kaya Buster may utang pa ako sa'yo. Hindi ko pa nagawa ng content yung dyan sa flood control. Pero thank you sa info. Napakalupit mo, brother. Napakalupit. Palakpakan natin si Buster. Grabe, galing. Isa sa malulupit talaga mag-vlog ngayon itong si Buster. Talagang inisa-isa ho nitong si Buster yung mga flood control project dyan sa Marikina. Dyan sa Laguna, dito kay Fernandez. Itong dito sa Young Guns na to. Naku po, malapit ka na rin. Ito mga kababayan, dumako naman ho tayo dito. Naku po, yan na nga ba sinasabi natin? Nakakalungkot hong isipin, yaan na ho ang kalagayan ng Dolomite Beach ngayong mga panahon na to. Nakakalungkot ho. Alam nyo, kaya ho pinagandaan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, yaang yaang Roas Boulevard. Tama, di ba? Kahabaan ng Roas Boulevard yan. Yang Dolomite Beach na yan. Yan, Dolomite Beach. Kasi ho, kadalasan, yung mga malalaking hotel,
marami sa mga tourist attraction, bago ho kayo makarating doon, dadaan ho kayo sa lugar na yan. Tama, mali? Di ba? Kaya ang ginawa ho ng nagdang administrasyon, gusto ho niyang pagandahin kahit isa man lamang tumatak sa mga ano na to, sa mga turista na to na hindi pala ganon kabantot ang kapital ng Pilipinas. 'Di ba? Ang sentro ng Pilipinas. Kasi ngayong mga panahon na to, mabantot na naman daw ho diyan. 'Di ba? Ito na ho ang estado. From Aquino, ganito ho ang ang kalagayan ng lugar na 'yan. At dito kay kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, pinaganda ho ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At ngayong panahon ho nitong si Marcos Jr., siguro hindi pa ho updated tong larawan na to, ganito na ho siya ulit ngayon. Kung ano yung nakikita nyo sa post na yan, itong si Sir Jay Sonsa. Dito sa bahagi ng video natin na to, napatunayan na ho natin kung ano yung Diyos nila dyan sa House of Representatives, ganun din ho yung mga pinamumunuan nila. Kung ang kanilang speaker merong pagkasinungaling, panigurado yung mga kumakain sa tira-tira nitong si Tambaluslos, ganun din ho ang ating inaasahan dito sa mga tao na to. Kay VP Sara lang daw narinig. Huwag ganun, sir. Pagmumukha ho kayong tanga dyan, sa totoo lang. Ang isang Speaker of the House na Martin Yun. Romualdez. Kaya nga, no? Bakit ko sinasabing hari-harian? Marlon, narinig ko, I was told Oo. na Yun. there's already a gentleman's agreement within Naku the po. lower chamber Oh. that the majority cannot ask questions regarding sa budget. Yan. In-establish lang nilang magawa, i-set ko lang yung premise, in-establish lang nilang magawa ang isang practice na ang unang nagtatanong ay minority dahil kokoonti lang sila. Kaya nagkaroon ng moment na mag-shine ang isang Bernadette Herrera. Herrera. Pero pagkatapos nila, hindi na pwedeng magtanong ang majority. Yun lang. Grabe, no? Huwag natin kalimutan yung napakagandang talumpati Yes. ni Speaker Martin Romualdez. Na ang sinasabi, sabi niya, ito, pambasahin mo to. na ang sabi niya, we cannot ignore the reality that there are those who seek to undermine our works. Critics who speak of accountability while conveniently ignoring their own misuse of public funds, Romualdez said. This chamber will not tolerate hypocrisy, nor will it stand idle in the face of such blatant disregard for public trust. Naalala ko, titindig ako, tatayo ako, lalabanan ko kayo, di ba? Parang kupal na talaga dito mamang. Siya pa may Relax. Sayang ka na naman. Umiinit na naman ang tambutso nitong si Madam Pamela. Relax. Alam ho natin, pagka nag-iba yung tono, yun na yun eh. yan ang magsabi ng hypocrisy, no? Victim ka? Ikaw pa victim? Hindi ba kayo ang nambibiktima? Hindi ba kayo ang suspect? At kala ko bibigyan nyo ng kalayaan na palang-alang sa diwa ng transparency at accountability. Bakit nyo pinipigilan ng isang Congressman Dante Marcoleta na Correct. magsalita at magtanong patungkol naman ito sa budget ng taong bayan para sa susunod na taon? At dahil Yun. dyan sa ginawa nyo, na-fact-check tuloy kayo ni Congressman Marcoleta. Dahil naglabas ito ng sarili niyang statement sa kanyang FB page, Marlon, wherein he said that he was prevented from asking questions. Pero dito, sa sinasabi mo, sa iyong statement, ay malaya dapat, ano to eh? Saan mo sinend? Andyan sa Telegram. Telegram. Wait lang guys. Sabi niya, hindi maaring Yun. magturo ng daliri ang mga may sariling kasalanan. Sa harap ng Kongreso, lahat ay dadaan sa tamang proseso at walang makakatakas sa pananagutan. Ano ang tamang proseso? Ang hindi pagsalitain ng isang Congressman Dante Marcoleta. Yun ba ay tama? Pero ang sinasabi mo, di ba, may tamang proseso. Ang tamang proseso at practice na sinasabi nila, Marlon, unang magtatanong ang minority group dahil kakaunti lang sila at susunod ang majority group. Majority. Pero pagkatapos magtanong ng minority group na nag-shine naman in fairness to them,
Nag-shine naman, tinanong nila, nasa ng ganito, nasa ng ganyan. Hindi nyo na pinagsalita ang majority? At saka ang isang, ano yan eh, yan yung tradisyon, di ba? Pero ang pinakatamang proseso Hmm. sa pagdinig patungkol, kahit anong issue, lalo sa plenaryo, Hmm. bigyan ng karapatan ang lahat ng miyembro. Na, Maging bahagi ka man ng majority block o minority block, bigyan ka ng karapatang magsalita, mag-usisa at ipahayag yung iyong saloobin bilang mambabatas na may mandato mula sa mamayang Pilipino o mga constituents nila. Bigyan kanila ng yung ipatupad, malaya nilang mapatupad yung kanilang karapatan na masabi yung kanilang mga ninanais. At lalo ito nasa plenaryo ng mataas man ito ng mababang kapulungan, mataas na kapulungan o mababang kapulungan. ang tanong ko, Marlon, bakit meron silang objective na mapadali ang pagdinig ng budget? Ang tawag dyan, railroad. Bakit? Minamadali, Bakit? no? Alam mo, Marlon, ito para lang ha. Para yung pondo, malaki yung malaki yung interest nila, personal na interest. Dahil doon sa pondo ng taong bayan, doon sila nakakakuha ng kanilang ganansya. Wow, mga pa-chocolate nila na Ay, tinatawag Hindi natin. lang basta, kung chocolate to, sobrang mamahaling chocolate to. Rolex As in, chocolate, mga Yun, ganon. di ba? No? Philip Patek chocolate, mga ganyan, di ba? Mga LV chocolate. Hindi, Marlon, kasi ito ipasok natin sa konteksto ng isang usapang household. Mhm. Ang budget sa amin, sa aming household, hindi siya usapang pwedeng madaliin. Dahil ang budget na kailangan, yung lalong-lalo na sa siguro in terms of luxury, no, Marlon? Maaring, sige, gusto mo mag-travel this year. Hindi siya yung kailangan madaliin, no, ito ang pera, alis. Yung hindi ganun eh. Kailangan mong pagtrabahuhan, kailangan mong pag-aralan. Pero lalong-lalo na sa usapang budget ng bansa, I don't think this budget should be taken or in a fast manner na hindi mo kikilatisin, may tanong yung iba hindi mo pakikinggan, 'di ba? Yep. Kaya nag-shine ang isang Bernadette Herrera. Anong distrito si Madam? Party list ba yung siya nasa or may ano? SM? Party list siya, alam mo Oh. yun, bagong henerasyon. Natura, kasi dati councilor ng, anong district ba yung nasa SM North? And speaking of budget, So within NCR siya. NCR, I don't know kung party list representative siya. Kampong Chicken, maraming salamat sa kay SP. Ito na lang. Halatang-halata ang pagiging plastic at bias nitong Correct. Kongreso, no? Pagdating na rito sa pambansang budget, minamadali nila. Pero doon sa Nakakatakot. pagdinig, patungkol naman doon sa kakapiranggot na budget ng Office of the Vice President, Oo. masyado nilang Kung dinidilig. tambayan nila, Kung no? tambayan nila, kung Grabe. upuan nila. So, Correct. ganito ngayon, sino ngayon ang ipokrito? At sino ngayon ang ipokrita? Di ba? Yun At tama, yung- bagong henerasyon Bagong party henerasyon list. party list. So, 19th Congress, naging incumbent. councilor yan, Quezon City, member of Quezon Quezon City. City nga, anong First district? district. Oh, yung first district pala yun. First district. So I think she's worth the re-election that she needs, no? Sana, If ever. sana. And may you shine more in the future na maging boses ka ng marami. Sana. Di ba? Maging boses ka ng taong humihingi ng katarungan. Dahil Marlon, napaka-valid ng mga tanong niya. Oh, naman. Sobra. Pam, tingnan mo naman kung ikukumpara mo yung kung paano manamit ang isang Bernadette Herrera kumpara sa pananamit naman ng isang Miro Kimbo. Ay, nako Layo, ha. di ba? Nung araw naman na Correct. dinideliberate ang Marlon, halos nag-t-shirt na lang ang Stella Kimbo Tensionado dahil natakot itong lahat ng tao, inilabas ang presyo ng mga kanyang alahas at kanyang mga damit at bags. Mukhang narindi ron sa comment section niya. Kaya Kinlos sinara, nga inoff Diba? nga Mm. Ikaw kasi tag ka ng tag eh. Tinatag mo kasi. Tinatag mo kasi. Sila sila Joey, sila Sas. Oh, Tinatag kasi. Yun yung Anyway, Hindi na niya kinaya.
Pero Marlon, meron lang something concerning din, no? Just to quickly give you a background. Tinanong ng isang Bernadette Herrera, ano pala ang married name niya? DY. Oo. DY. Pero doon na lang tayo sa BH. Tinanong niyan na mula nang umupo ang isang Marcos Jr., hindi na nai-report sa Kongreso ang mga savings ng mga ahensya, Marlon. Yun ang mabigat. Na dating diba? ginagawa from previous government, yung ngayon, hindi mo na ginagawa, may something. Di ba? At para itago mo sa tao kung magkano ang savings ng mga ahensya, alam mo kaagad na something is shady, ika nga. Mismo. And nalapastangan na naman dito yung prinsipyo ng transparency, Pamela. Yes, oo, Diba? na laging pinagsisigawan ng marami na ilabas ninyo ang mga libro. Saan ninyo ginastos ang pera? Pero sige, yung saan ginagastos ang pera, laging pinag-uusapan yan. Dahil sasabihin natin, ang DPWH ay kailangan magkaroon ng overpass sa kung saan ganitong lugar. Not overpass, road, to get you from point A from point A to point B. O sige, ang ganitong ahensya kailangan niya, ang PhilHealth kailangan na ng mga bagong aparato para sa ganitong kidney cure or whatever you call it. Pero yung savings, para hindi mo pa rin ika-proud na i-announce sa publiko na nagkaroon tayo ng 1 billion savings sa ganitong ahensya. Wala. At tinatanong ng isang BH, saan ho napunta? Tapos ang sinasabi ng isang Stella Kimbo, ang practice po kasi ay ganito, ganyan. Hindi ko po tinatanong kung ano ang practice. Ang tinatanong ko po ay saan Galing, napunta. no? Ang galing, no? Din niyang hindi siya nagpapadistract. Ang galing. At ito, Marlon, dun sa sinabi ni VP Sara na ang gaba, dili magsaba. Oo. Yung gusto nilang mangyari kay VP Inday Sara na magkanda bulol-bulol, magkanda utal-utal, magkanda ngatal-ngatal sa pagde-deliberate ng kanyang budget, sa kanya nangyari. Belat. Di ba? Ano ka ngayon? Gigil mo kami, ha? Ayun na nga mga kababayan, kung gusto nyo panoorin ang kabuuan ng talakayan itong si Ma'am Pamela at itong si Sir Marlon, punta lang ko kayo dyan sa Third Floor Studio, Your Happy Network. Maraming salamat to. Mag-ingat to kayo lahat. Kung hindi nyo pa napanood itong video na to, click nyo lang. Maraming salamat to sa pag-support sa PH Update. Mahalin natin ang Pilipinas.